Amen. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa anibersaryong binigay mo sa amin. Lord, ngayon kami pumapasok sa new fiscal year ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Lord, nakikita na po namin ang bagong taon, Lord. It's a new beginning, Panginoon, God. At patuloy po ang bukas na kalangitan para sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan, sa blessing, sa wisdom, katalinuhan, favor that you have granted us all through the years. Indeed, Lord, we're looking and longing for the best in the year to come, Lord. Where in our weaknesses, you will be our strength. Where our vision will be 2020, Lord. With clarity, we will obey you, O God. Panginoon, we pray, Lord, that we will be committed disciples to you, Panginoon. Again, thank you. Bless everyone who's here today. Thank you for their steadfast hearts. Let our desire be that we grow in wisdom and understanding as we continue to contribute to your great harvest in our nation. Sa napakalaking ani para sa aming bansa. And we give you the praise, the honor, and the glory which you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God is good. Amen. Again, marami pong salamat sa lahat ng dumalo nung nakaraang linggo. Mga tumulong po, mga nag-imbita, because it's also our Harvest Sunday. Ang mga naglingkod, ng mga cell leaders po na naririto, nandun sila nung Sunday. Salamat po sa inyo at yung mga disciples na kasama nila. Nag-uumapaw po ang aming mga puso hanggang ngayon. No? Sa nakita po natin yung kagalakang masaksihan natin ang paglago ng JCSGO. Hindi lamang po sa bilang, kundi sa kalidad din, yung quality ng mga disciples. Iba na po yung quality ng mga disciples ngayon. Amen! Praise God, talagang matitibay at tumitibay pa sa Panginoon. Ang lahat po ay lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. Salamat din po sa mga nagpatotoo. The testimonies were so great. Amen. Alam niyo yung mga patotoo na totoo po ito, hindi po ito inimbento. Nangyari po ito sa mga tunay na buhay. And they stood here, 6 of them, nagpatotoo po sila sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yung una po, may nagpatotoo po na siya ay na-aksidente. Isa po siyang pastora. Binangga po ng isang malaking bus yung kanyang sinasakyang tricycle. So, tinamaan po siya sa ulo. At halos lumabas na nga yung mga laman ng kanyang ulo, di ba? Pero buhay pa rin siya. At nagkaroon siya ng pagkakataon na tignan yung driver. Kasi lumabas na yung driver, hindi naman tumakbo. Pero siyempre, ang naiisip ng driver, nandun yung, hindi pala bumaba yung driver, nandun yung tricycle, nandun yung driver, nagkasalubong yung kanilang tingin, hindi na siya makasalita, umaagos na yung dugo. So tinignan daw niya yung driver, sabi daw ng Lord sa kanya, tignan mo yung driver kasi gusto na siyang sagasaan para matapos na mas mabilis ang kaso. Pag pinatay na, pag nasagasaan na, mas mabilis ang kaso kaysa yung ipagagamot pa siya. So, sumunod siya sa Panginoon, tinignan niyang mabuti yung driver. At alam niyo, hindi po tinuloy ng driver yung pagsagasa sa kanya. Nandala po siya sa hospital at naka-recover po siya. Nung nagpapatotoo siya, may benda pa siya dito sa ulo. At iniisip pa rin niya yung church. Nag-meeting pa rin siya with her leaders na magpabayaan yung church. Ngayon po, siya ay bumalik na, nakakapaglingkod na po siya sa Panginoon. Amen! Praise God! Naroroon din po yung mag-asawang binaril no, sa Pangasinan. Binaril po sila dahil may naiinggit siya dun sa kanilang mga negosyo. Sa kasamaang palad, namatay po yung asawa niyang lalaki. Subalit siya ay naka-survive yung asawang babae. So, tinamaan din po siya ng bala sa ulo. Doon po nangyari yon sa probinsya. Mabuti na lang po may church tayo doon sa Dagupan. So, again, nung nalaman po natin yung kaso, ay kinonek agad natin sa Dagupan. Siya po ay tinulungan ni Pastor Joel. Napadala po siya sa hospital, sa doktor. Dahil si Pastor Joel po, yung cell group niya doon, mga doktor. So agad-agad po siyang inasikaso, no? Inoperahan, inasikaso, at ngayon po ay naglilingkod na muli. At dahil din sa prayer ng kanyang kapatid, nandito yung kapatid niya sa 10:30, humingi rin ng prayer sa ating congregation, nagpray tayo na nagpray. Ngayon po siya ay malakas. Hindi niyo nga halatang natamaan ng bala sa ulo. Lumabas yung bala. No? Napakaliksi na niya at napaka-healthy na niya. Glory to God. Siya po ay buhay na buhay. Amen. Meron din pong mga pagbabagong buhay.
kahit na ikaw ay pusakal, no? Walang sinisino-sino. No? Kung ikaw ay mahahawakan ng Panginoon, ang buhay mo ay papayagan mong pakialaman ng Diyos, di ba? Ay nagbago rin po yun. Ngayon po, ang taong yun ay naglilingkod na sa Panginoon, is also from the 1030 family. Naglilingkod na siya sa Panginoon. Binigyan siya ng trabaho sa gobyerno. At siya po ay masayang nabubuhay at dinadala niya pa ang mabuting balita sa mga kaibigan niya at mga kasamahan niya. Narinig po rin natin yung patotoo ng isang intellectual at siya po ay isang guro, isang professional, siya po ay isang guro sa kolehiyo. Medyo mataas yung kanyang tingin sa kanyang sarili. Kala niya matalino na siya. Kala niya hindi na niya kailangan ng Diyos. Sabalit nung may nagbahagi po sa kanya ng salita ng Diyos, bigla siyang nabuhayan at biglang nakita niya yung liwanag na kailangan niya ang Diyos. Nagpakumbaba po siya, tinanggap niya ang Panginoon. So ngayon po, siya ay cell leader ng mga maraming estudyante. Napakarami pong naboborn again na estudyante doon po sa region natin, sa Region 3, sa Nueva Ecija, dahil po sa gurong ito. No? Dinadala niya yung mga students niya, hindi sa rebellion, kundi sa Panginoong Hesukristo. And lately, he got promoted no, sa kanyang pagiging professor. So God is good. Meron din pong isang matinding patotoo, no? At ito ay pag-asa na isang transgender. Pinakita po yung kanyang litrato dito, kung nandito po kayo. Nakita nyo, siya po ay bihis babae na. Napakaganda, no? Hindi mo nga akalain na homosexual siya. Pero nandoon po siya, nakasagay sa picture, naka-makeup po siya, no? Kilos babae, at nagkaroon na rin ng mga boyfriends. Okay? Pero ngayon po, siya ay nabahagi na ng salita ng Diyos, sinanggap niya si Jesus Christ, at lahat po ng mga bagay na ito iniwanan niya, tunay na lalaki na siya, nagpatotoo siya dito bilang talagang isang lalaki. At ngayon siya ay mas masaya, fulfilled, at naging matuwid na ang kanyang buhay. So, konting tip lang po, yung nakikisama daw po sa homosexual, kakaroon kayo ng relationship with the homosexual, nagiging homosexual ka na rin, naghahawa. This is what you call transference of spirit. Na pag nagkakapag-ugnayan ka sa homosexual through rape or naging boyfriend mo, no? Marahil madaming offer sa'yo, nagiging homosexual ka na rin. Kaya wag na kayong magtaka kahit po sila'y walang mga matris, sila'y dumadami. Dahil po ito sa transference of spirit. So tayo po ay talagang manalangin sa Panginoon. Okay? So ito po ginagawa ni Satanas. Actually, sa tingin ko si Satanas bading. Sa totoo lang, ang tingin ko sa kanya, bading siya. So, nangahawa lang yon ng spirito niyan. Subalit, mas matindi po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kahit saan tayo nanggaling, kung saan tayong kadiliman ng galing, ang pag-ibig ng Diyos ang naghahango sa atin, papunta sa kapayapaan, papunta sa liwanag, at papunta sa kabutihan. Amen po ba? Walang hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, ang palala po sa atin ng Panginoon, kung babae ka, manatili kang babae. Kung lalaki ka naman, talagang magpakalalaki ka. Amen po ba? Nang sa ganon, tayo po ay magamit sa kaharian ng Diyos. Makita po natin yung plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Amen. So tinanggap rin po natin ang salita ng Diyos nung nakaraang Sunday sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Pastor Art Sepulveda na isang Hawaiano. I think kailangan natin na isang translator dito. I think we have a foreigner here. Pwede bang magpadala ng translator? Okay. At syempre, magta-translate. Yung earphones. Yan. So, meron pa tayong 7 earphones. So, kung meron kayong mga foreign guests, makaka-relate na po sila sa atin. Ang galing-galing daw ng translation ni Ate Casey nung Sunday. Tuwang-tuwa po sila. At si Sepulveda kasi pati yung mga awit, translate nila. No? Nakarelate sila sa mga awit. Talagang umaawit sila sa mga ibang awit doon, inaawit nila. Okay? So, last Sunday po ay napakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. At ito po ay ang pagiging hero o bayani ng bawat na isang Kristiyano. Amen po ba? Yung hero, no? Yung bayani ka, bayani ng lahi.
Ang definition po ng hero is a person who is admired for great or brave acts or fine qualities. Isa daw tao ito na hinahangaan dahil sa kanyang mga kabutihan, sa kanyang katapangan. Na nagagawa niya yung mga bagay na yung mga ordinaryong tao parang tinatalikuran, pero siya pinopursue niya yung mga kabutihan. Amen po. Amen po ba? Sila po yung mga, for example, yung mga rescue team, no? During yung mga typhoon and mga floods, meron po tayong mga rescue team. Tama po ba? May mga pumupunta sa ibang probinsya para tumulong kung may naglilindol or something like that. Amen? Ang tawag po natin sa kanila, yung mga modern na mga bayani natin. Okay? Ganon din po yung mga nagsusole, no, ng mga nakita nilang mga hundreds of thousands of pesos, di ba? Sila marahil ay mga tigalinis lang doon sa airport or ordinary taxi driver, pero sinusoli nila itong mga pera na to. Ang tawag sa kanila ay bayani. Ganon din po ang mga OFWs natin. No? Ang tawag natin sa kanila, modern na mga bayani kasi nagtumutulong sila sa ekonomiya ng ating bansa. Subalit, may mga bayani na tinatanghal ngayon ng Panginoon in our midst. At sila po ay makikita natin kung saan-saan natin sila makikita. At every Sunday sila po ay nagsasama-sama sa isang malaking meeting to praise God, to worship Him, and to get instructions from the General Commander. Amen? From the highest command. At ito po ay ikaw at ako. Amen? Tayo po ang mga bayani ng Panginoon. Amen? Sige pa, palakpakan natin ng Diyos. Dahil we are part of the rescue team of God. Nagre-rescue po tayo ng mga tao. Marahil hindi sa physical na pagkalunod, subalit nagre-rescue tayo sa mga tao na papunta na sa impyerno, pero naroroon ka, sinisharean mo yung tao na yan, at sinasabi mo, hey, may pag-asa, may pag-ibig ang Diyos para sa iyo. Diba? So sila po, instead na diretso sila sa kadiliman, nire-rescue mo sila papuntang liwanag. Hallelujah! So ikaw ang bayani ng Panginoon. Hallelujah! Praise God. Marahil marami po sa atin dito, lahat tayo dito na rescue. Amen. Kung saan-saang lugar ng ating buhay, marahil yung time na nawawalan ka ng pag-asa, yung time na nagre-rebellion ka, yung time na baon ka sa kasalanan mo, yung time na parang malabo na, nagdidilim na yung mga pag-iisip mo, parang sa kalungkutan mo, napakalalim. May problema ka sa pamilya, problema sa salapi, pero may nag-share sa'yo ng salita ng Diyos. May nag-invite sa'yo sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Amen. Na hey, pumunta ka doon, nakinig ka ng salita ng Diyos, at alam mo, tutulungan ka ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ang nagpapatawad sa bawat isa. Kahit malalim na malalim yung kasalanan mo, kahit sa tingin mong dilim-dilim na ng buhay mo, ang Diyos ang magbibigay pa rin sa'yo ng liwanag. Hallelujah. Kaya naririto po tayo, nagsasama-sama tayo upang itaas at itanghal ang pangalan. Walang ibang pangalan, kundi pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. So sinasabi rin po ng ating speaker last Sunday na tayo, marami po sa atin ng mga potential heroes na nais iangat ng Panginoon at kumilos sa harvest field, no? Sa ubasan ng Panginoon. No? It's about time that we harvest mga tao sa Panginoon, especially in these last days. So ikaw ay naririto ngayon, this is a confirmation of God's Word. Bakit pa tayo bumalik ngayon? Masarap namang matulog. Pero it's God who brought you here. Masarap namang mag-absent, di ba? But God brought you here for a purpose, to confirm yung calling sa'yo ng Panginoon na ikaw ay bayani ng Diyos. Amen. So tanggapin po natin ang salita ng Diyos, pagyamanin po natin to sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at makikita ninyo may mga magagandang pagbabago ang mangyayari sa inyong mga buhay. Hallelujah. Sa Matthew chapter 9, verses 36, pumunta po tayo dyan. Matthew chapter 9. Okay. Ayun. Umpisa po natin sa verse 35.
Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to the disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." Sa wikang Tagalog, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at ngayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanglulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? It is God, it's Jesus Christ praying. Siya ang nagpe-pray dito. Send the laborers to the harvest field. Prayer ng Panginoon ito, parang yung prayer ng Our Father. Di ba? Send the laborers. Sa tingin nyo ba yung panalangin ni Jesucristo sasagutin ng kanyang Ama o hindi? Sasagutin. Sumagot naman kayo. Sasagutin ba yan ng Ama o hindi? Sasagutin. Sasagutin ng Panginoon niyan kasi ang kanyang purpose is magkaroon ng great harvest. And you know what? The Philippines is ripe for harvest. May mga bansa ngayon, it's ripe for harvest. Amen? Na yung mga tao, yung mga pag-iisip natin, tunay na maging matuwid sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na maintindihan natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang tayo humahanga sa Kanya, tayo'y sumusunod sa Kanya. It's about time. Lahat ng tao may mga idols yan eh. Diba? May mga hinahangaan yan. Pero dapat nating unang sundin at hindi lang hangaan ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. So this prayer will be answered. Ang prayer ng 1030 family, if you're part of the 1030 family, ay makasama tayo sa harvest na ito. Maging bahagi tayo sa harvest na ito. Tama po ba? Hindi makita natin na biglang napuno na lang yung dome, di ba? Wala naman tayong naimbita kahit isa. Lahat ay nag-iimbita, pero tayo, nagkukumahog pa. Baka sakaling makaimbita ako. No? Hindi tayo nag-pray, hindi tayo kumausap ng mga friends natin, mag-imbita man lang, wala tayong ginawa. But you know, people will be doing the harvest by the inspiration of the Holy Spirit. Amen. Mabubuksan ng ating pananaw at ang ating pag-iisip na kailangan na nating mag-harvest before it is too late. Alam niyo po yung mga prutas na hindi na-harvest, nabubulok yun eh. At siyempre, ayaw natin ang Satanas ang makinabag. No? Baka maunahan pa tayong mag-harvest ng kadiliman kesa tayong naririto na sa liwanag. Nagkakaintindihan po ba tayo? It is harvest time. No other time in our nation na ngayon po ay panahon ng ating pag-ani o harvest. So matutuwa po kayo. Ang dami pong tao ngayon nang nagnanais na makarinig ng Bible verses. Puntahan nyo lang, kausapin nyo lang, i-share nyo lang. Amen? Magugulat kayo na they're so open to the Word of God. Amen. Thank you, Jesus. Okay, so sa Matthew chapter 9 verses 36 to 38, no, he was moved with compassion. Naawa po ang Panginoon. Nakita niya ang dami-daming mga tao na parang walang pastol, walang nangunguna, walang cell leader, walang nagpapastor. Sige pa, ikot, kung ano gusto nilang gawin, ginagawa lang nila. No? So nakita niya ang mga taong ito and he was moved with compassion. Ako po personally, sa totoo lang, ay natutuwa naman ako, pero naaawa din po ako sa Aldab Nation
Pinalitan pa yung pangalan ng bansa. Naawa po kasi napanood ko yung kanilang gathering sa Philippine Arena. More than 50,000 of them gathered in a single ganon. Hindi ko po kinakalaban yung mga fans dito. Okay, maliwanag po yan. No? Pero pinapanood ko po, no? Nakita ko kung paano sila nag-emote, paano sila humanga, tumili, umiyak. Isang ikot lang ng ulo ni Alden, talagang nagsisigawan na. Nagsayaw lang silang dalawa, wow, talagang umikot na yung mundo. Nagwawala, di ba? Umiiyak yung mga tao, may mga kasama pang mga tuwalya, no? Pinupunan sa kanilang mga mukha. No? Sila po yung mga fans ng Aldab. Okay? Sabi ko sa Lord, nakakagather sila ng ganito karami, grabe. Di ba? Paano po kaya kung lumipas na ang kasikatan ng mga artistang ito? Sa lahat ng mga artista, lumilipas yan eh. Lumuluma, anong tawag doon? Lumuluma, nalalaos. Paano kaya? Saan hahanapin? No? Saan huhugutin ang kagalakan nila, yung mga tawanan nila, yung mga emotions nila? Diba? Saan sila huhugot? Magkakaroon kaya sila ng kapayapaan, katwiran, o siguro gagawa na naman sila ng bagong artista. Kasi ganun ang longing ng taon. Gusto nilang may hangaan. Hanggang hindi nila natutunton sino talaga ang dapat unang hangaan. Maghahanap sila ng hahangaan nila. Marahil hindi artista, marahil sports or bisyo o whatever, pero may hahangaan sila. Subalit kung titignan po natin ang panahon, dumating na po ang ating tagapagligtas na dapat ang una nating hangaan. Ang naghango sa atin mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Nagbigay ng kanyang buhay, ang kanyang dugo ay umagos para ang lahat ng mga sumpa para sa atin ay lumipas at mawala sa ating mga buhay. Hindi po ba siya ang dapat nating unang hangaan? Hallelujah! Hallelujah! Siya po nagbibigay sa atin ng pag-asa, provision, restoration, and redemption. Kaya yung mga void sa ating mga puso na kailangan meron tayong hangaan. Pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, kinilala mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas, lahat po ng mga kawalan na yan ay sinasagot ng ating Panginoon. Amen. At ang buhay natin ay umuunlad at nagpa-prosper. Tumataas ang kalidad ng ating mga buhay. Amen. Praise God. So, hindi ko po sinasabing bawal humanga. Ang pinupunto ko po ay sino ba ang dapat unang hangaan at sundin. Pero may katanungan po dyan eh. Subalit paano tayo hahanga kung hindi naman natin kilala? So ito po ang challenge sa atin bilang isang church, bilang Christians. No? Paano natin mapapakilala ang Panginoon natin sa napakarami pang mga tao? Marami sa mga taong nakakasalamuha mo araw-araw. Sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, mga suki mo sa palengke, manikurista mo, barbero mo, mga boss mo, mga barangay captains natin. Paano nila makikilala kung hindi naman natin pinakikilala? And we believe, ngayon nag-uumpisa po ang JCSGO sa ating bagong fiscal year. Now we are on our 36th year going. Amen? Magkakaroon tayo ng bagong boldness na may pakilala natin ang Panginoon. Unang-una sa sarili nating buhay, yung mga pagbabago sa atin. At hindi na tayo matatakot o mahihiya. At least mag-share tayo ng salita ng Diyos sa kanila. The pure word, the uncompromised word of the living God. Malay mo yung sharean mo, gusto na mag-suicide. Dahil nalugi sa negosyo or binasted ng kanyang minamahal. Pero yung time na yon, nilagay ka ng Diyos doon upang mag-share. So, nung kinamusta mo, kamusta ka? Hindi sumagot. Diba? Medyo malalim, may depression. So, sharean mo ng pag-ibig ng Diyos. Alam mo bang mahal ka ng Panginoon?
Diba? Tapos i-share mo yung buhay mo kung paano ka binago ng ating Panginoon. Huwag niyong kalilimutan ang Word of God. Kahit isang maliit na kapirasong salita ng Diyos, mailagay ninyo, share ninyo. Amen? At least yung John 3:16, alam na alam po natin yan. Amen. Thank you, Lord, because the Word of God has power. Hallelujah. Kaya po sa araw na ito, ay hindi na natin nais na matawag tayong mga fans. Fans lang ni Jesus. Ay, sumusunod naman ako kay Lord. Fans ako ni Lord. Nandiyan nga ako every Sunday. Nagpupunta pa ako sa cell group. Diba? Fans ako. Hindi tayo fans. God wants to call us disciples. Mga tunay na tagasunod ng Panginoon. Sinasaliksik siya, buong pusong umiibig sa Kanya. Alam niyo ba yung fans na Lord nung panahon na yon? Remember, pumasok siya sa Jerusalem, maraming nagwawagayway ng mga dahon. Sabi nila, Hosanna, Hosanna. Hosanna from the highest. You know, the same group of people na sumisigaw sa Kanya. The same group of people. Sila rin yung sumigaw na, Crucify Him! Crucify Him! Crucify Him! They were just fans. Amen? Pero yung mga disciples, sila po yung mga tumutok sa Kanya at naroroon. Amen. So we pray that the church will really raise up disciples. Manatili po tayo. Kilalanin natin ang Diyos. Amen. Hindi lang to fleeting emotion. Kilalanin natin siya. It's a personal relationship. Personal itong pakikipag-ugnayan. Talk to God. Speak to Him. Yung mga prayers natin, yung pag-uusap natin sa Panginoon, hindi na kailangang i-memorize yan. Hindi na kailangang i-memorize yan. Talk to Him like you're talking to someone you trust. Amen. Praise God. And you know, God will answer your prayers. Amen. Thank you, Lord. Ang mga disciples, ang definition po ng discipleship, it's defined as putting our life in order. We are willing to put our life in order. Nagkakaroon ng kaayusan. Nagpapakorek tayo. Nagpapaayos tayo ng buhay. Amen po ba? Na hindi yung wag mo akong pakialaman. Buhay ko to, wag mo akong pakialaman. Diba? Naliligaw ka na ng landas, saan ka na pumupunta, hindi ka na umuwi sa bahay mo. No? So, yung mga nagmamahal sa'yo, pinapaalalahanan ka. Yung cell leader mo, dinidisciple ka, wag ka na magrebelde. Umarap ka sa Panginoon, di ba? Kung susunod ka doon, mapapaayos ang buhay natin. Tama po ba? Kasi may mga aspeto sa buhay natin hindi natin nakikita. May ibang tao nakakakita. At yung mga nagmamahal sa atin, sinasabi yung katotohanan. Hindi ka lang binobola. Hoy, talaga, ang cute-cute mo. Yung pala, ang dami mong mga kakulangan sa buhay. So, discipleship is putting your life in order. At dyan po ay eksperto ang Panginoon dyan sa pag-aayos ng ating buhay. So, ang fans, kapag uso lamang. Ang disciple, sumusunod, nagbabago at lumalago. Kapag ikaw ay disciple, may forever ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Because if anyone receives the Lord, he has eternal life. Yun ang totoong forever. Eternity. Amen. Hindi lang sa TV sinabi yan, una na yan sa Bible. You have eternal life. When you're a disciple, may forever ka. Amen. Eternal life with God. Sinabi niya sa verse 37, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers in His harvest. Last Sunday, binigyan po tayo ng Holy Spirit, ng acronym through Pastor Art. Ang acronym sa the word na heroes, mga bayani, heroes. Nakita niya, alam niyo, tuwang-tuwa po siya sa church natin. He's from Hawaii. Sabi niya, grabe pala ang church dito sa Pilipinas. Tuwang-tuwa po siya sa lahat ng mga nag-attend. You're so excited, di ba, na pumuri sa Panginoon, makinig ng salita niya. Sabi niya, sana ganyan lahat ng mga Hawaiano.
Sabi ko, pwede rin. Praise God. Pero nilagyan niya po tayo ng acronym na HEROES. Letter H. Healing hands. Healing hands. You know, when we go out to the fields, nagdadala tayo ng mga kamay na nagpapala. Yung mga kamay na yan, hindi na yan nananampal. O nagbubugbog ng asawa. Right now, we have healing hands. When you're a hero, you have healing hands. The Bible says, lay your hands on the sick and the sick will recover. Alam niyo, minsan yung kamay ninyo, di ba? Pag ano pa lang yung pagkamay mo sa tao, if you're very sincere, then that person is blessed. Tama po? Hindi mo alam yung tao na yan, pinagdadaan ng grabe yung kalungkutan. No? Pero when he comes here or magkita kayo somewhere, kamusta na sister, di ba? May kamay. Tapos sabay pang yakap sa kanya or ilagay mo yung kamay mo sa kanyang shoulders. Di ba? Alam mo, minsan it makes the difference in that person's life. Tama? So your hands are blessed. Amen. So, umpisa po ngayon ay tignan natin yung mga kamay natin as healing hands. Kung saan tayo makakatulong, tutulong tayo. Amen. Praise God. Di ba yung pag-abot mo, kaya may mga kamay ka. No? Aabot tayo, magbibigay tayo ng biyaya. That's for letter H. Letter E, eternity-minded. Na-discuss ko na po yan, yung buhay na walang hanggan. Karamihan po sa mga tao yung kalala yung buhay nila pang lupa lamang. So they're so busy. No? Ang pag-iisip nila, dito na ako hanggang buhay. Di ba? Habang buhay. Pero hindi nila naisip, merong eternity. Kaya pinagkakabigyan lang nila ng attention yung buhay nila dito sa lupa. But the Bible says, no, our life is temporary. It's like a vapor. Ngayon, makikita mo, bukas wala na. Tama po ba? So it advises us to give attention to our spiritual life. Hindi lamang dito sa katawan, spiritual life, no? Pagbutihin po natin. Diba? You know, when we give attention as our spirit prospers, habang lumalago po yung spiritual life natin, yung buhay nating pang-araw-araw ay lalago rin. Habang binibigyan po natin ng atensyon ng salita ng Diyos, na ang mga gawain ng pananalangin at paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa. No, yung pag-share natin ng salita ng Diyos, habang binibigyan natin ng atensyon yan, tayo'y lumalago at lahat ng mga pangangailangan natin, lalago rin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. As your soul prospers, so will your life prosper, your health will prosper, your body will prosper, everything that you have will prosper. So unahin natin ang dapat unahin. Hindi makita mo lang yung Bible na aantok ka na. Gawa ng kaaway yan. Sabi mo, ay wala akong oras mag-devotion. Gawa ng kaaway yan. May busy ka na ng buong araw. Hindi mo na nabuklat ang Book of Psalms. The last thing that you will do is to read the Bible, gawa ng kaaway. Bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng panahon ang manalangin sa banal na Espiritu. Amen. Speak in tongues, pray in the Spirit. Pag kayo naroon sa traffic, wag na kayo mabugnot. Mag-pray in tongues kayo. Hula masikaya lamas. Kahit sa isip niyo lang, kasi magulat lahat yung mga katabi ninyo. Ano kaya to? Nag-aarabo? Or anong sinasabi nito? Di ba? Ulama si Kayala. Ay, marunong siya mag-German. Di ba? Ay, you pray. Nakita nyo yung oras na yon na yung ginugugol mo sa panalangin, it will work the best for you that day. Amen? Praise God. So letter R, rescue focus. As heroes, naririto yung focus natin. Hindi natin pababayaan ang kahit sino ay makalampas sa buhay natin na hindi natin na-share ng salita ng Diyos. Baka yung kaklase mo, pag-graduate na kayo, hindi man yan larinig na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nagsishare sa kanya ng mabuting balita. Yung best friend mo. Takot ako kasi baka umalis siya. Pag sineran ko siya ng salita ng Diyos, hindi na niya ako kaibiganin. Sabi ng kaaway yon. Amen. Yung ating mga kasambahay, yung ating mga kasama sa bahay, kamag-anak, kaibigan, or even yung mga kaaway natin.
It's about time to share with them the Word of God. Kasi at stake here, no, nakakompromiso dito ang buhay na walang hanggan. Hindi natin alam kung kailan sila mamamatay. Hindi natin alam kung kailan sila magpapaalam. At least nakarinig sila ng salita ng Diyos, that Jesus loves them. Amen? That He has a plan for their life. Amen. At dito po sa church, initrain po namin kayo. So kung kayo ay kasama sa cell group, matitrain po namin kayo. Kung kayo po ay pupunta sa proseso ng Encounter God Weekend and the School of Leaders at yung post-encounter natin, wow! Sabi nyo, ganito pala yon. Hindi pala ako dapat matakot. Kayang-kaya ko nang mag-share ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. Letter O is overcoming. Heroes are overcomers. Hindi ko pa sinasabi na pag Christian tayo, wala tayong problema. Minsan nga dumadami ang problema natin. Pero depende na yan sa attitude mo. And because you have the Lord with you, you overcome. You have no choice. You will overcome. Amen. Yung mga problemang naririyan ngayon, parang wow, nakakagulat ang mga problema, pero panandalian lang yan. Hindi yan permanente. Amen? Especially when you pray and you believe in the Lord Jesus Christ. Pag nakita mo, pag nandun ka sa kabilang dulo, wala na yung problema mo, tapos na. Hallelujah! Naka-overcome ka. Amen? Hindi walang sukuan. Ang problema ang susuko sa'yo, hindi ikaw ang susuko sa problema. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi konti ka na, ayoko na, tatakot ako, ayoko na, suko na ako, walang sukuan. You are God's people. Amen. Hindi tayo susuko because God is with us. Letter E, encouraging. Heroes are encouragers. Diba? Kahit minsan may problema tayo, pero alam mo, it's our lifestyle to encourage others. Kasi na-encourage ka din naman eh. Kung wala sa'yo yun, hindi mo mabibigay yun eh. Pero there was a time in your life that you got encouraged. Tama po, wag natin kalimutan yun. Yung mga moments na yon na na-encourage tayo ng Panginoon so that we can encourage others. Especially when you're down and out, di ba? Naruroon ka para encourage. Kasi dadating yung panahon na kailangan mo din na encourage. May mag-i-encourage naman. Kasi nagtanim ka ng encouragement eh. So may mag-i-encourage din sa iyo. And letter S, filled and led by the Holy Spirit. We believe in the ministry of the Holy Spirit. He is the present Godhead. At this moment, ang Panginoon, Jesucristo, nung siya umakyat sa langit, pinababa niya ang banal na Espiritu. Sabi niya, you be with the people. Amen. And the Holy Spirit, sabi naman ng banal na Espiritu, yes, Lord, I will be with the people. He's the same God, same power, ang banal na Espiritu. God the Father, God the Son, and God the... Konti lang ang nakikinig. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. He's God. He has godly character. He's God. He has all the godly attributes. Amen. And the good news is, He's here with us today. Amen. Araw-araw, nandito po ang banal na Espiritu. You know, the Holy Spirit is a person. May personality siya. So kung hindi niyo siya binabate, hindi niyo siya inaasikaso, okay lang sa kanya yun. Hindi naman siya magpipilit. Pero once you connect with the Holy Spirit, then He becomes your friend. Amen. He's the author of the Bible. So pag nagbabasa ka ng Bible, minsan di mo maintindihan, but the Holy Spirit will help you. Will help you, make things alive to you. Nagiging practical ang mga bagay na to sa iyo. You have the manual of life. Amen? At yan ay sa kapangyarihan ng banal na. Ano pang hihingiin natin? Hallelujah. The present Godhead is with us today. The power of the Holy Spirit. Amen. Actually, now He's ministering to each and every one of you. Amen. Nagbi-minister siya sa bawat isa. He knows us. Wala tayong maitatago sa banal na Espiritu. Amen? Ang salvation po natin, when we receive the Lord Jesus Christ, may kasunod po yun. That's the empowerment of the Holy Spirit. Pagka wala
diba? Na-save ka lang, diba? Tapos parang pag matagal na ng panahon, na-save ka lang pero hindi ka humingi ng power ng Holy Spirit, hindi mo siya in-acknowledge sa buhay mo, parang very slow ang growth mo. But when you have the power of the Holy Spirit, then you will grow. And then you will enjoy your life as a Christian. Amen. Kahit marami tayong mga challenges, alam natin na may kasama tayo at hindi tayo pababayaan. Hallelujah! So after salvation, we really have to be filled with the power of the Holy Spirit. Huwag natin siyang ikahiya. Huwag natin siyang baliwalain. He is with you right now. Amen. We are called the tabernacles of God. He dwells in us. There's an indwelling of the Holy Spirit. So ito po ay panalangin ng Panginoon na huwag nating kalimutan ang tingin ng Diyos sa atin. Amen? At tinranslate ko rin po ito sa Tagalog, no? Bayani. Ginawa ko ring acronym. When I was preparing for this sharing, dinrap din ng Lord yung acronym ng Bayani. Okay, BA. Letter B, BA. Bagong buhay. Sabi niyo nga yun? Nung tinanggap natin pa ng Kristo, tayo ay naging bagong nilalang. When you get born again, when you receive the Lord Jesus Christ, you are a new creation. Old things are passed away. Behold, new things are come. Hindi ka mananatili sa kahapon lamang mo. Ikaw ay babaguhin ng Panginoon. Amen? Kahit minsan masyadong mabigat yung kahapon mo, kayang-kayang baguhin yan ng Panginoon. Ikaw ay bagong nilalang. Meron tayong bagong buhay. Kaya sa pagpasok natin ng bagong taon, bagong pagpapala ang mga bagay na to para sa atin. Amen. Parating may bago ang Panginoon para sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Updated si Lord. Amen. Wag mong isipin na, Lord, siguro tanda-tanda mo na. Imagine yun, 2,000 years ago, 3,000 years ago ka na dyan, or forever ka na dyan. No. There's always something new with God. Amen. There's always something exciting with God. I mean, hindi siya naluluma. Di ba? At ang maganda sa Panginoon, parati kanyang naiisip. Personal, naiisip ka ng Panginoon. Hindi siya corporate mag-isip. O yung mga tiga 10:30 na yan. Lahat yan. Diba? Siya, kilala ka niya. The Bible says, kilala ka ng Panginoon. Alam nga niya kung ilang buhok ang nahulog sa'yo kaninang umaga nang nagsusuklay ka. Kilala niya. Sabi, paano mangyayari yun? Diyos siya. Siya ay Diyos. Tayo tao, limited, but He's unlimited. He is supernatural. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Letter A, letrang A. Aani ng biyaya. Ang mga bayani ng Diyos, aani ng biyaya. Kung anong tinatanim mo, ay yun ang aanihin mo. Kaya meron na naman tayong bagong pagkakataon sa paglakad natin sa Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Maging seryoso na tayo sa lakad natin. Ang ibig sabihin, unahin mo ang Panginoon. Mahalin mo siya, unahin mo siyang mahalin. Amen. Makikita mo ang mga pag-aani mo. Minsan kasi, last priority na natin siya. Di ba? Or naiisip lang natin siya pag Sunday. Or minsan pag Thursday, pag nag-a-attend tayo, naisip natin. Pero kung siya yung unahin natin, aani tayo ng biya. Letter Y or Ya. Yaman ang pag-ibig ng Diyos. Marahil hindi pa tayo mayaman ngayon, pero kung meron kang Jesucristo sa iyong buhay, yaman ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Mayaman ka na pag meron kang Kristo. Parang di kayo naniniwala. Mayaman ka na pag may Kristo ka sa puso mo. Hallelujah. Because He's the great provider. Amen. At alam mo, ang gusto ng Panginoon, yumaman tayong lahat. Hindi parang magyabang, kundi maging blessing sa iba. Para makatulong tayo sa iba. Amen.
Ang dami-dami po mga testimonies from zero, nothing. Pinayaman sila ng Panginoon. Bakit? Inuna nila ang Diyos. Minsan mas mahal pa natin ang salapi kesa sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, sinuturuan niya tayo, kinokorek niya tayo, tinutuwid niya ang lakad natin. Unahin natin siya. Siya ang Diyos ng pagpapala. Letter A ulit. Alam at lumalakad sa katwiran. Tayo mga bayani ng Diyos, lalakad tayo sa katwiran ng Diyos. Yung matuwid na lakad. Kahit na minsan may mga tukso sa kanan o sa kaliwa. Sabi mga pastora, hindi ko maiwasan eh. Iba na talaga ang pinanganak na gwapo. May iiwasan mo naman yan kung gusto mo. Di ba? Kaya, alam mo, pastora, talagang nahihigit ako doon eh. Yung mga dati kong bisyo, talagang kinakamayan ako, kinakawayan ako. Halika na, balik ka na. Sabihin mo, no, in the name of Jesus. Talagang tumayo ka sa pangalan ng Panginoon. Kaya nandito po ang church to help you. Pag may nararamdaman na kayo, sobra na yung lakas ng kabig, diba? Ng mga temptation. Temptation is not a sin, but when you give in to temptation, yun ang kasalanan. Temptations are all around us. Tama po ba? Pero pag bumigay ka, doon ka na nagkakasala. So pag nararamdaman mo yan, nandyan ang pastor mo, nandyan ang cell leader mo, magsabi ka. Kailangan kong tulong mo. Pag-pray mo ako kasi masyadong malakas. Na you pray. And then, sa isip mo, siyempre, ang unang dating yan sa isip. Okay? And you discern, itong pag-iisip ko ba galing sa Diyos o hindi? Pag alam mong galing sa kaaway, i-rebuke mo agad in the name of Jesus. Hindi ko tinatanggap ang mga pag-iisip na to, ang mga tukso na to, sa pangalan ni Jesus. Ako'y bago ng nilalang sa aking Panginoon. Amen? Praise God. So magkaroon kayo ng kalakasan. Hingin yung kalakasan ng Panginoon. Lumakad tayo ng matuwid o sa katwiran ng Diyos. At hindi kayo magsisisi. Kasi yung mga kasalanan, pangunang sarap lang yan eh. Pagkatapos ikaw din ang mamamatay dyan. Ikaw din ang mapoproblema dyan. Tama po ba? Wala akong nakitang tao na nabubuhay sa kasalanan na masaya. Kasi nagtatago. Diba? Nagtatago sa pulis kasi nahabol ng pulis. Nagtatago sa asawa kasi nahabol ng asawa. Nagtatago sa mga anak kasi nangungubra yung mga anak. Kaya wala rin pupuntahan yan. Tama po ba? Maging matuwid na ang buhay natin. Mas masaya kayo at mas matahimik ang buhay nyo at pauunlarin pa kayo ng Panginoon. Letter N or nananahan sa presensya ng Diyos. Ang mga bayani ng Panginoon, marunong tayong pumasok sa presensya ng Diyos. Pumapasok ka sa kapahingahan ng Diyos. Despite all the stress, despite ng lahat ng mga problema, nakakapasok ka sa presensya ng Diyos. Papaano? Sabi mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, nais kong pumasok sa presensya mo. Amen. And you sing a song to God or you listen to godly music. You look at the Word of God. Minsan tahimik ka lang sa presensya ng Panginoon. Naranasan niyo na po ba yun? Yung kakaibang kapayapaan na nararanasan ninyo sa presensya ng. And there is also when God speaks to you in a very small, still voice. Diba? Sabi niya, anak, magbago ka na, patatawarin kita. Amen. Meron ako nakahandang magandang hinaharap para sa'yo. Amen po ba? Namanahan tayo sa presensya, lalo na po sa mga stressful times na kagaya nito. You can enter into the rest of God. And sa huli, itakwil ang mga kasalanan at mga bagay na ayaw ng Diyos. So meron tayong part dito. Tayo ang magtatakwil ng mga kasalanan. Ibig sabihin, Lord, takwilin mo nga yung mga kasalanan ko. Hindi po pwede. Ikaw ang magtatakwil. Ikaw ang pumasok dyan. Ikaw ang magtatakwil dyan. Wala yatang amen. Tayo. Lahat man tayo nagkakasala. Diba? So ikaw ang magtatakwil.
Gagawa ka ng stand. Di mo, ayoko na. Tigil na. Uuwi na ako sa asawa ko. Hindi na ako mag-girlfriend ng 3. Isa na lang. Hindi na ako makikipag-live-in. Pakakasalan ko na. Hindi na ako gagawa ng mga bagay. Hindi na ako magnanakaw. Ikaw ang tatakwil. Hindi na ako magchichismis. Magbabayad na ako sa mga utang ko. Kahit pa konti-konti, magbabayad ako. Hindi ko na aawayin yung nagpautang sa akin. Itatakwil mo yan sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Hindi mo pwede sabihin, Lord, pakitakwil nga yung mga kasalanan ko para wala na ako. Hugasan mo na lang ako ng banal na dugo. Hugasan tayo ng banal na dugo, pero magtatakwil ka ng kasalanan mo. Amen. Magre-repent tayo. In other words, magre-repent tayo, iaayos natin yung dapat ayusin. Amen. So, yan po ang bayani. Sabihin niyo ngayon, bayani. Bayani. At sa church na to, maraming nire-raise up. At lahat tayo nire-raise up na bayani ng Panginoon. In our own right, kung saan tayo naroroon, tayo ay tinatawag na bayani ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At kung ikaw ay patuloy na tutunghay sa buhay at katuruan ng Panginoon sa Kristo, ikaw ay magiging tagasunod o disciple. Kaya, sayang naman kung tatanggapin lang natin, subalit ayaw naman nating manatili sa salita ng Diyos. May mga tao kasi tatanggap lang kay Lord, pero ayaw nilang magbasa ng Bible. No? Kaya kinakailangan nga may cell group para ma-encourage silang magbasa ng Bible. Hindi po kompleto to, para tayong bubot. No, yung manggang bubot, hindi na hinog. Mapakla. Diba? Na born again ka, pero ayaw mo namang magbasa ng Biblia, ayaw mong manalangin, ayaw magpunta sa church, ayaw mong mag-cell group, bubot. Pero hindi po huli ang lahat. No? Ito po ang buhay na binibigyan po ng atensyon ng ating Panginoon sa mga bagay na ito. Praise God. Tayo po ay yumuko, tayo po ay mananalangin. Kung sakasakaling meron kang narinig na umantig sa puso mo or nangusap sa puso mo o sa pag-iisip mo sa araw na ito, ito na ang tawag sa iyo ng Panginoon. We ask the Holy Spirit to touch you, personally touch you today. Touch your life. Marahil may mga dala-dala tayo, mga kabigatan or burden sa ating buhay. Ito na yung pagkakataon na may surrender natin lahat sa Panginoon. Ito na yung pagkakataon na mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos sa ating buhay. Walang anumang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. And His presence is here today. So ang unang hakbang po sa pakikipag-ugnay natin sa Panginoon ay ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord over our lives, the absolute authority over our lives. Without such, ay para lang tayong naglalaro ng buhay Kristiyano. Hallelujah. So habang po kayo ay nakayuko at nagbubulay-bulay, bubuksan ko po ang lugar na ito upang tumanggap tayo sa Panginoon. Sa paglapit niyo po dito mamaya, sinasabi ninyo na ako ay tumatayo para sa Panginoon. Ako ay nagbabalik sa Diyos.